Lumarga na patungong Leyte ang nasa 80 delegado ng Pampanga para maghatid ng tulong sa mga kababayan nating nasalanta ng kalamidad. Kasama sa delegasyon ng nasa 15 doktor, kasama ang mga nurses, social workers at rescue team workers, miyembro ng Pampanga Disaster Risk Reduction and Management Council at Public Information Office. Mismo si Pampanga Vice Governor Dennis Pineda ang mangunguna sa delegasyon na tutungo sa Visayas. 10 truck na puno ng mga relief goods, mga gamot na nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso at iba pang gamit ang dadalhin din ng grupo. Nagdala din daw ng tents ang kanilang hanay para magsilbing temporary shelter ng ating mga kababayan doon. Ayon kay Angie Blanco, PDRRMO ng Pampanga, target nilang puntahan ngayon ang Javier Leyte na nasalanta din ng bagyong Yolanda. Sa news kagabi narinig ko, isa sa mga towns na hindi pa rin nabibisita ng national government ang Javier Leyte. Parating nasa Tacloban ang focus nila. Yung Javier, malapit din siya sa dagat. So possibly marami din missing doon. And besides, ang isa din pakay namin sa pagpunta doon, we have received reports sa lahat ng mga munisipyo na meron tayong mga kababayan na nagtatrabaho or yung iba naman permanently resettled dun sa Leyte. As of yesterday, sa mga reports ng ating mga municipal risk reduction and management officers, meron na tayong mahigit na 200 na kamag-anak na talagang tumatawag sa mga mayor, sa mga MDRIMOs, kung minsan sa akin nagte-text na nilolocate nila ang kanilang mga kamag-anak. Maliban umano sa hatid na relief goods at tulong, magsasagawa din ng 10 araw na medical at surgical mission ng grupo sa pangunguna ng mga doktor at nurses sa lalawigan. Dahil maraming namatay, magkakaroon doon ng infeksyon, lalong-lalo na una sa tubig, magkakaroon ng diarrheal diseases. Baka marami ang magkakaroon ng dehydration, yung mga nasugatan, so pwedeng magkaroon ng tetanus, So may mga dala kaming mga gamit, anti-tetanus serum, tetanus toxoid, tsaka mga antibiotics. Nag-expect po kami na makaka 200 patients kami per day. So ang computation namin, nasa 2,000 po na pasyente ang magagamot ng isang medical team. Hindi lang ito pakikiramay ng probinsya sa kanila. Bilang mga doctors, tungkulin din namin talaga ito, responsibilidad namin. I am more concerned about the acute traumas, and since I'm a neurosurgeon, I'll be trying to help the big hospitals there if they need a neurosurgeon, so to help them, But basically, what we're going to do is primary care, first level entry care, plus mostly trauma, maybe we have our own laboratory with us. It's a full force, Everyone's willing, everyone's excited to help and to show compassion. Samantala, target naman ng Provincial Information Office na magkaroon ng database o listahan ng lahat ng mga survivors sa lugar upang makatulong din naman sa mga kababayan nating humihingi ng impormasyon sa kanilang mga kaanak sa Visayas. Makikipag-coordinate din ako sa mga local officials, sa mga mayor, consul, vice, para masabi ko sa kanila sa pong purpose na maghanap din ng mga may kamag-anak sa Pampanga. Hinihikayat naman ng mga miyembro ng delegasyon ng bawat mamamayan na makiisa sa layuning tumulong sa mga kababayan nating naging biktima ng kalamidad. Damayan tala po rin may salantaking bagyo, lalong-lalo na retang kabalentang Kapampangan na yatsuka rin na nakakita mo kayong television, manyad sao. We have to live now because the help is needed right now, not tomorrow. Ako si Aislinn David, Alerto Alisto sa Pagbabalita.